So now sing. You ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers who ask me where they are, I say my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far remove as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. 'Twas at the old-time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. Amen. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for praise God. My sins are gone. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. They're underneath the blood. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for praise God. My sins are gone. Amen. Another song, Leaning on the Everlasting Arms. Verse now sing. Fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace of mind. Amen. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright that grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What I have to dread, what I to fear, lean on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord soon, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Before maglingkod, akong gihangyo sa atong opening prayer, Pastor Henry Bation. Magambot ha?
Gamanan nga Dios ama na mga langit noon sa makausapan nga dool kami sa imong presensya nga atak na sa iyo nga kabuntagon unang-una sa tanan among ipabot nga na kanimo o God among greetings may buntag kanimo Father God. Uban sa among pagpasalamat sa tanan nga kaayo o kaluoy nga sa kanunay imong gipadayag kanamo labaw sa tanan sa miaging kagabion sa pagpahulay sa katulugon imo kaming ginabantayan gipukaw nagmata kami uban sa imong pagdasig nga makahimo kami sa pagpakigdugtong sa imong presensya kauban sa imong katawhan ini nga dapit. Lord, salamat kayo sa pribilehyo nga imong gihatag kanamo nga makahimo kami sa pagpakigdugtong sa imong presensya ning atak na sa kabuntagon. Lord, gilauban namo o Dios nga imbalang espiritu mo'y magamanay sa matag usa kanamo, mulingkod sa trono sa matag usa sa mong kasing-kasing, uban sa imong pagsangkap kanamo sa tanan nga among mga pagpanginahanglan, labaw sa tanan sa langit nun nga kaalam aron pinagi niini masayo namo pagsabot ang imong balaan mga pulong. Lord, amo sa mga pagpangmuyo nga na kanimo nga imong dihugan og anoint nimo ang tanan nga gamiton sa mong pagsimba karon. Og ang tanan nga mga pulong magagula sa imong makanakan, dili sa ilang kaugalingon, kundi minanduan pinagi sa imong balaang espiritu. Lord, amo gidala sa mong pagampo karon ang uban namong nga kaigsuonan nga wala pa makaabot dinhi, naka sa kadalanan o na pa silang panimalay, imong divine protection, magamanaa kanila nga mudangat sila niini nga dapit nga walay kaulangan sa ilang kinabuhi. Lord, sa uban pang mga butang, wala na mo badala sa mga pagampo, apan amo gikinahanglan, palihog isangkap nga ni kanamo tanan. Salamat, Abba Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Palihog makalingdod. Redeemed. Mga personnel sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in His way I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Dengan salamat, Brother Owa. Sa makausap pa, mayong buntag na tanan. Good morning. Amen. Amen. Praise God nga makasimba ta pagbalik sa atong buhi nga Dios in spirit and in truth. I know nga gamay ang ato ang manimbahay this morning kay ugma election day naman, di ba? Ugma na ba to? So, ang uban nanguli silang probinsya, pastor. Nanguli. So, yeah. So, i-pray na to ang election day tomorrow, no? Nga tagaan o kadaugan sa Ginoo, wala antay gubot,
walay mga kasamok nga mahitabo sa ato ang pag-vote. So, lain-lain ta ha sa ato ang church ato, matod pa sa atong pastor, neutral ang atong church. So, you are free to choose kinsa inyong butaran. So, sumala sa unsay gihatag sa Ginoo sa inyong kasing-kasing kisay butaran ninyo. Okay, so this morning, padayon tagtuon sa ato ang Sunday School last Sunday. Excited ko nga this morning ato aning makatunan pagbalik unya nga ato aning mahuman, Lord willing, this morning. So, doon na isa ka istorya, no? Before ko mag-start, doon na isa ka istorya nga ani si Juan gisugo sa iyang nanay. Nya kaniyang nanay maayo man muluto, pero ang problema kulang ang sangkap or kaning recipe sa iyang pagluto. So si Juan gisugo sa iyang nanay. Ana iyang nanay nga, Juan, adto sa aragods dito sa tindahan, Juan, unya pagpalit og tuyo kay lain masagayo nga magluto ko aning kaning akong giluto nga sudan nga kulang og tuyo. So pila ra istorya, niadto si Juan, ilakaw siya paingon sa tindahan unya pagbalik ni Juan, mutabok pa man siya sapa. Kay dool magsapa ilang balay. Na slide bitaw si Juan, natagak ang tuyo sa sapa. Iana siya mama nga, nanay nga, nay, sorry gyud kay inay kay ang tuyo nay natagak sa sapa. Iana yung nanay nga, sige lang Juan, okay ra to. Ayaw na to punita kay hugaw na to. Naay sinsilyo balik ko. Pagpalit og balik dito, pila ra istorya ni balik si Juan, pagbalik na sa niya, wa man gyud makuha, natagak naman sa ng tuyo sa sapa. Ana yung nanay nga, sige Juan, ay nalang adto, ako nalay mo adto dito palit og kanang tuyo. Bantayin ni akong giluto ha, basig mapagod ni. Pila ra istorya igsuon. Pag adto sa iyang mama sa tindahan, pagbalik, agoy ni syagit ang silingan, Juan, imong nanay natagak sa sapa. Ni Ana si Juan, no? Pasagdilan ako nanay, diha, hugaw na, di na ako napuliton. Wa kag G ang uban, okay, tindog mo palihog. Let's all stand up, please. Manindog mo pagbalik, palihog. At least nangatawa mo. Bahala, corny. At least nangatawa mo, right? Open your Bible, please, in the book of John. Okay? Open your Bible in the book of John. Atong basahon, same text yung atong gibasa last Sunday, John chapter 4. Okay? John chapter 4 in verse number 23 and verse number 24. Okay? Ako rin mo basa igsoon. Please, follow me with your eyes. Akong basahon sa binisaya nga sulti sa Biblia. Ang Biblia na ingon, apan moabot ang takna ug karon miabot na nga ang mga matuod nga magsisimba magasimba sa amahan pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kana ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. In verse number 24, ang Dios espiritu man. O kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya, managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Atong padayon ng katon mga igsoon ang saktong pagsimba. Okay? Magampo ta. Ginoong Dios, amahan namang langit nun, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning that you've given to us. Thank you, Lord, for the privilege that we can be able to worship you in spirit and in truth. I know, Lord, a lot of countries around the world, they don't have the chance, a privilege, Ginoo, nga magsimba di animo because of restrictions. But salamat nga doon na may kagawasan diri sa amoang dapit, diri sa amoang nasod, Ginoo. Salamat kaayo nga makatuon mi, Lord, Sunday School this morning. I pray, please, gamita ko, Lord, palihog, isip mo mga alagad, Ginoo. Wala gyud ko'y arang maistorya sa imong makatawhan on my own, but Lord, by your help, by your grace, Lord, help me nga mag-deliver ani nga message. Lord, pasabta usab imong mga katawhan. Abrihi, Lord, among mga kasing-kasing o alimpatakan nga madawat na mo imong pulong sa yanong simple nga paagi. In Jesus' name I pray, amen. Thank you for standing. Makalingkod mo palihog. Ang saktong pagsimba. Ako nang balikon igsuon, ang pagsimba day sa tao, okay? Ang pagsimba nato isip sa katao, doon na gitawag nga sakto o dili pud sakto. Alright? So akong balikon, last Sunday, we talk about, next slide, ang pulong simba, gikan kini sa Hebrewanong pulong nga syakaw. Nga sa Cebuano nagkahulugan, una, usa ka mapainubsanon nga pagduol. Subot pasabot mga igsoon, when you come to worship God, here sa atong balay tigumanan, inubanan di ay na og humility sa ato ang kasing-kasing. Amen? Kay lisod kayo nga aning
mag-worship ka, moalagad ka, simbahon nimo ang imong Dios nga dunay pagpasigarbo sa imuhang kasing-kasing, di ba? So gusto sa Ginoo nga inig mo anhita inubanan sa pagpaubos sa atong kagalingon nga moingon ta nga Lord, kung wala bitaw ka Ginoo, wa gyud koy mabuhat aning kalibutan na. Tinuod ba? Amen? Kay iasa man ang maayo kag trabaho, dako kag sweldo, nindot ang dagan sa atong negosyo, sa imong negosyo mga igsoon, apan kung ang Ginoo di mo hatag di mo kusog matag adlaw, ang Ginoo di mo hatag nimo og kaala matag adlaw, wisdom sa pagdumala sa buhat nimo, nagsayod ko nga kakawangan or kapildihan ang tanan. Amen? Number 2, ikaduha diha, pagyukbo ug paghapa timaan sa pagpasidungog ug pagtahod. O, di ba? So when you come to the Lord here sa tuang balay tigumanan, when you come to worship God, dapat inubanan ang gitawag nga naa kay pagtahod. Okay? So usanan na niana ang pagpaminaw gyud sa pulong sa Ginoo nga kanabang naa gyud ang imong dalunggan ba? Oh, di ba? Pwede man ka maminaw pero wala ang imuhang dalunggan ug ang imuhang kasing-kasing, di ba? Pero gusto sa Ginoo nga naatay pagtahod every time nga muanhita sa balay tigumanan. Next slide. Ang tawa. Ato na ni nakatunan last Sunday. O ako na lang giyag-giyag dira sa screen para makita ninyo. Ang dili angay simbahon og yukbuan. So naa gid ay ginadili sa Ginoo. Una, ang mga dibulto, larawan og estatwa. Amen? So wala na sa atong text no sa Exodus chapter 20, makita nimo diha Exodus chapter 20 verse 1 to 5 unsa ang sugo sa Ginoo mahitungod sa pagsimba sa mga larawan, sa mga dibulto or kanang mga estatwa. Gidili gyud na sa Ginoo. Matud yan sa Psalm, they have eyes but they see not, di ba? Laliman ka ang larawan, ang dibulto nga ginasimba nato sa una, dunay mata ang estatwa. Pero pagka tinuod lang, di nakakita sa imuhang panginahanglan. Amen? They have ears, but they hear not. O, naidalunggan ang estatwa. Pero di gid na kadungog igsuon sa imong mga pangamuyo. Amen? Di gyud. Kaya naman, linilok raman na sa tao. It was just sculptured. It is a graven nga gililok, gipurma sa tao nga maayo ug naay abilidad sa pagpurma. Di ba? They have mouth, but they speak not. Oo, di ba? So, inana ang ato ang gisimba sa una, pero dili na karon atong gisimba. Amen? Naapa mo? Number 2, ang mga anghel o manulunda. O, na-experience na ni Peter o ni Paul. No? Nga, ni Apostle John the Beloved, Apostle John the Beloved, when he was, gipakitaan siya vision sa Ginoo dito sa Book of Revelation, gisimba niya ang manulunda. Oh, dili day gisugo sa Ginoo. Unya number 3, ang mga apostoles ug mga tao. Makita nimo na in Acts chapter 10 verse 25-26, that is Apostle Peter. Unya in chapter 14 verse 8 to 15, that is Apostle Paul. No, di ba? Number 4, ang bisan unsang mga butang nga hinimo sa Dios dili na ipasimba sa Dios. Ngano man, what is the purpose? What is the reason nganong dili man na mga butanga ang angay nato nga simbahon ug yukbuan? Kay usar gi rason. Lantaw ba gani in next slide, in next verse palihog, Deuteronomy chapter 4 in verse 24 unsay ingon sa Biblia? Kay si Jehovah nga imong Dios mao ang kalayo nga nagaut-ut, Dios nga abughuan. Timan mga igsoon, ang Dios nga ato ang gisimba karon, ang Dios nga atong gialagaran karon, jealous God ang Ginoo. Naapa mo, amen? Jealous God, abughuan siya or kanang gitawag pa, he is a God nga dali ra magsilos. Ikaw gani nga tao, di ba? Dali ra man gani tao magsilos kung naay butang na to. May bag-ong nga aning appliances ang ako ang silingan. Murag dali ra kay ka maibog no or dali ra kay ka ma-jealous. Di ba? So how much more ang Ginoo? Kung musimba ka ni anang mga butanga, oy paminaw, delikado o peligro gyud ang imong kinabuhi. Now, dirita. Padayon ta. Number 2, if you're taking notes, number 2, next slide. Kinsay angay simbahon? Okay ni. Kinsa may atong angay simbahon di ay. Una, way lain, next slide, ang Dios
lamang. Amen? Ang Dios nga naa sa langit, King of Kings, Lord of Lords, ang Dios nga naa dito nagpuyo sa iyang mao ang langit lang tawag ni in Matthew chapter 4 in verse number 10 unsa sa Biblia. Og si Jesus miingon kaniya, giingnan niya ang yawa, pahawa ka Satanas, kay naisulat na, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios, og kaniya lamang mag-alagad ikaw. Laliman ka sa Satan, giingnan siya ni Jesus Christ, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios. Uy, paminaw, before nahimong Satan, si Satanas, he was once Lucifer in heaven. Nakuha ninyo? Napa mo? Oh, he was once Lucifer nga, he was, in the throne of God nga, siya may tigbalantay sa trono sa Ginoo. He is the highest of, tanang anghel. Pero because of pride, gusto man siya nga mulingkod sa trono sa Ginoo, gusto siya mulabaw sa Ginoo. Then, gi-cast out siya sa Ginoo, kuyog tong mga anghel nga nagrebuilde. Giignan siya ni Jesus Christ, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios. Even Satan himself, kabalo siya nga ang Ginoo gyud. O, di ba? So, kasi angay simbahon ang Ginoo. So, ang pangutana, next slide. Ngano man, next slide please. Ngano man, nganong siya man ang angay na to simbahon ng Ginoo man. Una, kay siya nagsugo ni ini. So, ang Ginoo di ay mga igsoon, siya mo'y nagsugo ni ini. Lantawa in Exodus chapter 34 verse 14. Kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios. Kay si Jehovah kinsa ngalan mao ang abughuan. Mao usa ka Dios nga abughuan. O di ba? In Psalm chapter 95 verse number 6, umari kamo, simbahon nato og yukbuan ta siya, ang Ginoo nga nasa langit. Magluhod kita sa atubangan ni Jehovah nga atong magbubuhat. Amen? Nakuha ninyo? So ngano man nga angay na to simbahon na Ginoo, kay una sa tanang gisugo na niya. In verse number 7 lang tawa, kay siya mao ang atong Dios. Amen? O kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan, og mga karnero sa iyang kamot. Niining adlawa, o magpatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Okay, so una, ngano man, kay siya ang nagsugo ni ini. Anong angay man simbahon na to ang Dios nga nasa langit? Kay siya ang nagsugo ni ini. Ikaduha, kay siya maoy labing gamhanan sa tanan. O, nakuha ninyo? So kung gamhanan ang Ginoo nimo nga naa sa langit, logically thinking, angay gyud siyang simbahon. Amen? Kay gamhanan man kang Ginoo, napa mo? Amen? Gamhanan ba Ginoo? Amen? O kung gamhanan ang Ginoo, di na ka magduduwag simba si Ginoo, di ba? Lantawa in Psalm chapter 86, lantawa in verse number 8. O Ginoo, walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga Dios. Ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat. O di ba, naapa ba'y makabuhat sa gibuhat sa Ginoo sa kalibutan? Wala na di ba? In verse number 9, ang tanang mga nasod nga imong gibuhat mo anhi ug mosimba sa atubangan mo, o Ginoo, ug sila managhimaya sa imong ngalan. O in verse number 10 lang tawa, kay ikaw dako. O ang Dios nimo nga imong gilagaran karon kabuntagon dako. Og nagabuhat sa mga katingalahang butang. O di ba? Kabantay ka, usahay dili ta magwonder ka bitaw, ma-amaze ka imbis nga naa kay problema, kalit lang nga nasulbad nga naman na because of God. Amen? Ingon ang Biblia, ikaw lamang ang Diyos. Amen? Wa lagi makatupong. In Isaiah chapter 46 verse 9, lantawa, another verse. Hinumdumi ang unang mga butang sa karaan. Kay ako mao ang Diyos ug wala na ilain. Oh, di ba? Ako mao ang Diyos ug wala na ilain nga sama kanako. Oh, in verse number 10. Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehovah, ug ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makaila ug managtuo kanako ug makasabot nga ako mao siya.
una kanako, paminaw, una kanako, walay Diyos nga nahimo. Amen? Nanama mo? So, before God, there's no other God Himself. Amen? Kaya naman, ang Ginoo siya mo ang sinugdanan sa tanan. Amen? He is the end and the beginning. So, grabe ang Ginoo, daily gyud nimo matungkad kung asa gikan ang Dios sa imuhang own nga comprehension. Amen? Dili kay gamhanan ng Dios. Ni aduna pay, ingon ang Biblia, ni aduna pay musunod kanako. Una laliman ka na. In verse number 11, nindot kayo. Ako, bisan ako, mao si Jehovah, o gawas kanako, wala nay manluluwas. Klaro ba? So, nganong angay simbahon ang Dios, kay nganuman una siya ang nagsugo ni ini. Unya ikaduha, nganuman, kay siya mao ang aning labing gamhanan sa tanan, no? Wala na ilaing makatupong sa Dios. Okay, karon, derita, dita manglangan. Number 3. Next slide. Unsay hustong paagi sa pagsimba. O, ito ning isgutan. Pastor, nahuman naman ta nga kinsay angay simba, ang dili angay simbahon, nahuman ta. Ang mga dibulto, anghel, mga tao, o mga butang nga gibuhat sa Ginoo. Kinsay angay simbahon, ang Dios nga lamang nga nasa langit. Nga naman, kay siya ang nagsugo, o ang Ginoo nga nasa langit, gamhanan siya. Karon, katulo, unsay hustong paagi sa pagsimba. O kani, sa unang panahon, no? Sa unang panahon ni Moses, sila nagsimba diha sa tabernakulo. So I don't know if you are familiar with tabernacle, pero mao ni hulagway example sa tabernacle. Next slide please. Oh, mao ni. Oh, kana makita niyo sa tong screen. Diha magsimba ang mga Israelites sa una in the tabernacle. Okay, nakuha ninyo? So, inside the tabernacle, makita nimo diha naa diha ang brazen altar. Nga diha nila sunugon ang ilahang halad. Okay? Karnero, alright? Unsa pa nang ilang ihatag diha sa brazen altar. Unya, dito sa ikaduha, na diha sa number 1, kung makita nimo sa number 1 dito si babaw, oh, kanang pinakibabaw dito sa left part, nagitawag diha Holy of Holies. Nakuha ninyo? Unya, kanang Holy of Holies, mga igsoon, walay bisan kinsa nga makasulod diha, gawas lang sa high priest. Kuyaw ka na igsoon kayo naman. Inside the Holy of Holies, naa dito ang presensya sa Ginoo. Kung dili takos ang high priest nga musulod dito sa Holy of Holies, unsay may tabo niya, mamatay. Pasalamat ganita no, kay sa atong panahon karon di ta pamatyon sa Ginoo. Kay sa di ba kita takos mosimba sa Ginoo ay nasabtan ninyo? Pero sa unang panahon stricto kayong pagsimba. Ikaduha, natawa diha. Isa inside sa tabernacle naa diha ang Ark of the Covenant. Okay, ipakita nako niyo next slide palihog, next slide. Mo ni ang Ark of the Covenant. Naa dito na sulod sa tabernacle. Balik palihog, balik. Balik palihog. Ibalik na. Unya dito sa holy sa tabernacle naa po dito gitawag nga veil. So veil mo to'y nag-separate sa holy place o sa Holy of Holy. Nakuha niyo Holy of Holies. So gidivide na siya kaduha. So naay holy place, unya naay Holy of Holies. Unya naa dito ang altar of incense, naa dito sa holy place. Unya naa ang lampstand. Unya naa dito ang holy place. Unya table of showbread, unya ang outer veil. So, unsa may punto ana pastor? Sa unang panahon di ay sa panahon nilang Moses, ingon ana ang paagi silang pagsimba, no? Nga dili kasulod ang mga manimbahay sa holy place o Holy of Holies. O dili pwede. Kung gusto ka nga mapasaylo sa Ginoo ang imong sala, naay mga priest sa gawas, dawaton nila ang imong halad. Okay? Once a year, every year, yearly, mangayo sila atonement. Mga sila kapasayluan sa ilang mga sala. Nakuha ninyo? Una nga, grabe ang unang pagsimba. Oy, kabalo ka sa una, no? Ako madumduman sa Biblia. I forgot the verse, pero ang priest, ang holy priest, kanang high priest, ang ilahang postura, ang ilahang suot, pastoro, di ba? Na ay gitawag nga bell diri sa ilahang skirt, sa ilahang robe. O si purpose sa bell, pastor, kabantay ka, kumulakaw ka, magtingog-tingog ang bell. Pagsulod gani sa
priest sa high priest dito sa Holy of Holies unya dili bitaw takos ang iyang kasing-kasing naa si sala nga gitago-taguan sa Ginoo. Magtingog pa na iniglakaw niya, magtingog pa na. Ting ding ding ting magtingog ang bell. Pero once gani nga di na mo tingog, kabalo ka kung si buhaton sa mga priest nga naa sa holy place, birahon nila ang patayng lawas sa high priest. Grabe, oy, kuyaw kayo ang pagsimba sa una. Pasalamat ta sa Ginoo karon, no? Unya ang ubang Kristohanon di pagkibusimba. Natin panagtigom, di pagyud. Murag pwede palang ibaylo na nimo pagsimba sa mga unsay mga agendas nimo sa gawas, di ba? O lang tawa. Next slide. Next slide. Diba, ginagisgot ta og Ark of Covenant. Don't you know, inside the Ark of the Covenant, doon ay sulod na. Okay? There are 3 things nga sulod sa Ark of Covenant. Next slide. Next slide, please. Una, gitawag diha nga kabalo mo na, kanang duha ka butang diha. Those are the stones nga gisulatan sa 10 Commandments. Nakawa ninyo? Sa panahon ni Moses in Mount Sinai, unya naa po diha ang rod ni Aaron nga naay bud ni bunga og kanang dahon ba? Aaron, rod sungkod di Aaron nga kalit lang milagro nga no tungod sa gahom sa Ginoo ning bud kana bang naay ning tubo nga bulak. Unya naa po diha ang golden bowl or kanang gitawag nga golden cup nga naa dito gisulod ang mana. So naa di na no grabe na unya kabalo mo inside diha sa Ark of the Covenant naa diha ang mercy seat, naa diha ang presensya sa Ginoo. Mo na nga grabe gyud. Sultian ta mo, grabe ang pagsimba sa unang panahon. Ikaduha, dito manglangan. Next slide. Unsay hustong paagi sa pagsimba? Una, sa tabernakulo. Paghuman sa tabernacle, apan sa didto na sila sa yutang gisaad sa Dios. Adto na sila magsimba sa templo sa Jerusalem. Oh, di ba? So, nahuman na ang tabernacle. Wala na sila magsimba dito. So, dito na sila nagsimba sa templo. Okay? Sa Jerusalem. Lang tawagan ni na picture diya. Oh, sample lang. Next slide. Oh, this is the temple. Temple of Jerusalem, di ba? Oh, same lagya po ang pamaagi ug nawong sa tabernacle. Oh, di ba? Unya, lantawa. Next slide. Sa panahon ni Moses, nagsimba sa tabernakulo. Sa diha nga naana sila sa yutang gisaad sa Dios, nagsimba na sila sa templo. Og sa dihang nahian ni si Jesus, paminaw, iyang giusap ang paagi. Okay? Unsa may paagi? Lantawa, next slide. Una, kinahanglan magsimba diha sa amahan. O nakuha ninyo? Sa dihang nianhi na si Jesus Christ, giusap niya ang pamaagi. Una di ay dapat kinakit ikaw ako magsimba ta sa amahan. Lantawa in John chapter 4 in verse 23. Apan moabot ang takna og karon miabot na nga ang mga matuod nga magsisimba magasimba sa amahan. Oh, nakuha ninyo mga igsoon. Next slide. Nantawagan ni next slide. Dili eksakto ang pagsimba sa inahan o ni Maria. Nakuha ninyo? Kay ingon ng Biblia, miabot na ang takna nga musimba ta sa amahan. Amen? So, klaro kayo nga amahan nga nasa langit ang imong simbahon, dili si bisan kinsa nga tao, even dili si Mama Mary. Nga giingon pa nila sa kalibutan niya, di ba? Siya ang, yes, gigamit si Mary sa Ginoo nga mataw si Jesus Christ physically aning kalibutana. Alright? Pero dilibot pasabot nga simbahon na nimo siya. Amen? Ang Ginoo nga nasa langit, ang amahan nga nasa langit, ang imong simbahon. Unya, ikaduha, lantawa. Unsay hustong paagi sa pagsimba? Ikaduha, kinahanglan magsimba diha sa espiritu. Atong kalaruhon, kanang espiritu, pastor. Unsay pasabot ana? Spirit, it means dili ka makakita ni bisan unsang mga butanga. Right? Amen? Wa kay makita, invisible kay naman ang Dios. Spirit man ang Ginoo. Lantawa gani in John chapter 4 in verse number 23. Apan moabot ang takna o karon miabot na nga ang matuod nga magsimba magasimba sa amahan pinaagi sa espiritu. Nakuha ninyo na po mo, amen?
So next slide, lantawa, next slide. Ang Dios espiritu man. Oh. O kinahanglan nga magsimba kaniya, managsimba sa espiritu. Lantawa, but pasabot ana, next slide, lantawa. Ang espiritu dili makita, busa dili eksaktong adunay larawan o dibulto. O naa pa mo, amen? So I hope nga sa mga bisita, kung natin bisita karon di mo ma-offend ka naman, mo may gisgutan sa Biblia, amen? Alangan naman nga, dili na to na itudlo, mo maginaas Bible, amen? So, mo na saktong paagi sa pagsimba, una sa amahan, unya, diha, magsimba ta sa spirit, o mo na nga, wa mo'y makita sa tuang balay tigumanan. Alright? So, karon, ikatulo, next slide. Unsay hustong paagi sa pagsimba, ikatulo, kinahanglan magsimba sa kamatuoran. Unya, ang kamatuoran, paminaw lang tawa, ang kamatuoran makita ra nimo sa Bible. Amen? Nakaapa mo, amen? Muna nga, diri sa itong simbahan, to God be the glory sa itong church, watay laing gipadako diri, kundi ang pulong sa Ginoo nga atong paminaon. Amen? Way lain. Natawa in John 4:24, ang Dios espiritu man. O kinahanglan nga magsimba kaniya, managsimba kaniya sa espiritu og sumpay ba na og sa kamatuoran. But pasabot, next slide. Si Jesus Christ maoy kamatuoran. Uy, maminaw ison, kung wa pa ka maluwas, wa gid kay laing paagi nga gihisgutan sa Biblia nga nasulat sa Bible nga paagi nga maluwas ang tao. Pinaagi ra gid sa pagdawat og pagsalig ni Ginoong Hesus dinha sa imuhang kasing-kasing. Lantawa in John chapter 1 verse 17, lantawa, kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses, apan ang grasya o kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Oh, grabe no? Lantawa in John 14:6, si Jesus mao miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Wagi laing pamaagi di no nga mahilangit ang tao, paagi ra gyud na nga imong pagdawat pagsalig ni Jesus Christ isip imong mangluluwas. Amen? Napa mo, amen? Now, next slide. Ang tao magsimba diha sa samahan. Pinaagi kang Kristo. O kining paagi sa pagsimba maoy makapahimaya sa amahan. O lang tawag gani. In Philippians 2:9, tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. In verse number 10, aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta. In verse 11, ug aron ang tanang dili managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So nasabtan ninyo, magsimba dita una sa Amahan. Pinaagi sa Espiritu o pinaagi sa kamatuoran nga si Ginoong Hesus. Muna nga diri sa itong church, dapat si Jesus Christ mo'y mabayaw, amen? Sa atong taliwala, ang Ginoo mo'y mapasidunggan, amen? Nakuha ninyo? So, I hope nga klaro na. Alang ninyo ng mga karaan na, I hope nga ma-reminded ta nga, uy, mo din isaktong paagi. Alang ninyo ng mga bag-o pa diya sa pagtuo, yes, that is what the Bible says. Dili ta angay magsimba sa mga larawan. Amen? Dito ta magsimba sa itong Ginoo nga nasa langit. Amen? Number 4, lantawa. Dito matapos. Number 4, next slide. Unsay hustong adlaw sa pagsimba? Kini. Subok kayo na unaon, dagang kingustuhan nun, ma-fail, ani. I hope nga, mabutang bito si mong kasing-kasing nga, adlaw gani nga tigsimba, naaunta ka sa church, amen? Pastor, dili man ko, wala man ko obligasyon ni sa simbahan. Maski pag wala tayo obligasyon ni simbahan, dapat kung adlaw nga, natin panagtigom, naagid ka simbahan, amen? I don't care kung unsay buhaton mo, I don't care kung layo imong balay, pero kung ginahigugma ka sa Ginoo, mangita gyud kag simbahan, ay nga magsimba ka. Mapakita gyud na nimo kung unsa gyud kagrabe imong gugma. Antawa una, unsay hustong adlaw sa pagsimba una. Next slide, balik sa
So ito nakabutang diya. Ang nahaunang adlaw sa simana mao ang Domingo. Oh, next slide. Next slide ta. Nantawa. Domingo sa buntag. Oh, nagampo ko sa Ginoo nga dili unta ta mopakyas ani Domingo sa buntag lang tawag gani. In Matthew chapter 28 verse 1. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag sa nahauna nga adlaw sa simana. Kabantay mo sa atong kalendar. Ang atong kalendar giawat nato ang gitawag nga Gregorian calendar. Nga mag-una ang Sunday, kabantay ka? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Unya ubalik na po sa Sunday. So, natawa, pagbanag-banag sa nahauna nga adlaw sa simana, which is Sunday. Miabot si Maria Magdalena og usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. In verse number 2, og ania karon miabot ang usa ka dakong linog. Kay usa ka manulunda sa Ginoo mikanaog gikan sa langit og miduol og giligid niya ang bato sa pultahan og milingkod kaniya. In verse 3, ang iyang panagway sama sa kilat og ang iyang bisti maputi ingon sa niebe. In verse 4, og tungod sa kahadlok kaniya na nagpangurog ang mga bantay og nangahimo nga daw nga mga patay. In verse 5, og ang manulunda mitubag og miingon sa mga babayi ni Mary Magdalene og ni Mary. Ayaw kahadlok kay nahibalo ako nga gipangita ninyo si Jesus ang gilansang sa cross. In verse 6, wala siya dinhi kay nabanhaw siya sumala sa gisulti niya. Umari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo. In verse number 6, tantawa, og lumakaw kamo pagdali og suginlan ninyo ang mga tinun-an nga nabanhaw siya sa mga minatay. Og ania karon magauna siya kaninyo sa Galilea, didto igakakita ninyo siya. Ania karon nagasugilon ako kaninyo. In verse number 8, og mamahawa sila pagdali sa lubnganan og ang kahadlok og dakong kalipay og nanagdagan sa pagbalita sa ilang mga tinun-an. In verse number 9, last verse, og sa nanagpangadto sila sa pagbalita sa iyang mga tinun-an, ania karon gisugat sila ni Jesus nga nagaingon, maglipay kamo. Og sila mingduol og gigakos nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Now, when was the time nga nisimba si Mary Magdalene og si Mary? When og mga apostoles, that is the first day of the week, which is Sunday. Okay, una, Domingo sa buntag. Ikaduha, lantawa. Next slide. Di lang buntag, Domingo sa hapon. Napa mo, amen? Balik mo sa Domingo sa hapon, oy, amen? Dili lang kay buntag lang ka, morning church goer lang ko, pastor. Ay. Lantawa, John 20 verse number 19. Og sa pagkahapon. Ba? Nakita ba ninyo? Og sa pagkahapon ni anang adlaw, the first day of the week, sa pagkahapon. Ang naunang adlaw sa simana, di na lang ito basahon ng bersikulo. Lantawa diha, pagkahapon ni anang adlaw, biblical di ay paminaw. Dapat mo balik ta sa hapon. Amen? Nakuha ninyo? Domingo sa buntag, Domingo sa hapon, paningkamot, gyuday ka naman. Kung di bitaw mo tabang ang Ginoo nimo, pastor, busy man ko ng hapon, na pa man ko'y buhaton, magtigway pa ko, na pa ko'y buhaton. Paminaw, usara biya imong kinabuhi. Usara chance nimo nga mga lagad ka si Ginoo, oy, amen? Una nga buhata ang tanan nga pagpangalagad, pagsimba nimo si Ginoo, kaya naman, human aning kanibuhi, wala na, amen? Muna nga, balik simba sa hapon, kaya naman biblikalo, ug sa pagkahapon ni anang adlaw, the first day of the week, in the evening, namalik ang mga apostoles, mga disipulo ni Jesus Christ, nagsimba sila diha sa Ginoo in spirit and in truth. How much more kita? Dili lang kana, it is not just Sunday morning, Sunday afternoon, but midweek prayer service. Dapat naausab ka diri sa balay tigumanan. Kaya naman, yung sa inyo sa Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. Pastor, naa may birthday. Pastor, naa may kalihukan. Naa may dagan tay. Kung ikaw pangutanon, dagan jud kag rason. Paminawa, ako na lang giniyagyag tanan.
kung na ikaw pangutanon doon naging kay rason, pero kung paminaw, kung rasonan bitaw po ka sa Ginoo nga di ka pa niya panalanginan, di po ta kamahay sa Ginoo. Nakuha nimo? Kung rasonan ka sa Ginoo nga dili kaniya palambuon sa imuhang gibuhat karon, so may mabuhat na to, di ba? Kapildihan gyud ang imong kinabuhi kung wala mo na masabti Kristohanon. Importante kayo, every time you do na tayo gathering sa church, naa ka makita sa balay tigumanan. I hope and I pray ng inyo na nasabtan. Amen? Klaro ba? Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, amahan na malangit nun. Salamat kaayo sa kadaugan, Lord, Sunday School. Salamat nga ako nang gibuhat, Lord, ang akong part. Thank you, Lord, for using me by your grace. Salamat kaayo sa mensahe sa Sunday School about sa pagsimba, unsi saktong paagi sa pagsimba, ang dili angay simbahon, yukbuan, unsa ang adlaw sa pagsimba, Ginoo. Salamat, Lord, nga amon ni nakatunan sa mong Sunday School. I pray, ikaw magapanalangin, palihog, Lord, sa among pagpadayon. Lord, please bless sa among divine service. Gamita, Lord, ang among bisita ng missionary Rodsel Unay sa pagwali. I know, Lord, you prepared something for us. I pray nga ikaw maga-empower ni Pastor that he will preach boldly your word. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. We have a break, 5 minutes.
Hello, once again, maayong buntag na natong tanan. Akong gihangyo ang nasa gawa sa pagsulod. Kamong nasa sulod ako mong gihangyo sa pagtindog. Praise Him, praise Him. Mga verse na sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arm He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our wrong, hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love and founded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with the saddest ring. Jesus Savior, reign forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory, and to the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Nagkasalamat sa itong song leader. Before mo manglingkod, palihog kong lingi sa imong likod, ing na mayang buntag, nalipay ko nga naa ka. Amen and amen. Okay, makalingkod ka mo, mayang buntag sa tanan. Amen. Welcome sa tuwang first service, divine worship. Malipayin man tanan si Amen. Amen. Nalay ko ng ngalan sa Diyos. Salamat sa inyong pagsimba, nining sayo, sa kabuntagon. No, napainomduman ta ganina sa tuwang Sunday School nga atong gisimba ang saktong paagi sa pagsimba. Amen. O salamat kayo nga naamo pagpaila kini nga kita nahigugma sa Ginoo. Kita makapasalamat throughout the week sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. That until now, nakapadayon pata sa pagdayig, pagpasalamat, pagsimba sa atong buhi ug tinuod nga Dios. Amen. Alright, sa itong alang, sa itong announcement, atong pastor, si Pastor Ray, uban ni Ma'am Gemma, wala sila diri karon tungod kinaa siya ay speaking engagement. So let's pray nga ang Dios magagamit kaniya sa kaibulungan nga paagi, o let's pray usab sa ilang pag-uli ugma nga makaabot sila diri nga walay kakulian. Alright? Okay, so alang usab sa tuwang soul winning report, dalay ko ng ngalan sa Dios sa ning labay nga simana. Salamat sa mga Kristohanon nga nagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sumala sa tuwang secretary, adunay kalag na sangyawan 560 souls got saved. Amen. Og night tracks nga nahatag 641. Dalay ko ng ngalan sa Dios. So at this time, yayo kamo sa pagbalik pagpanindog atong kuhaan atong tithes and offering, requesting all the ushers sa pag-ari sa tubangan.
And then to praise ito ang tithes and offering akong gangyo Brother Leonardo Canja. Dako atong ulo magampo ta. Among labing gamahanan nga Dios, Ginoo, salamat amahan sa kabuntagon. Salamat Ginoo nga imong gihatod ang imong mga katawhan sa pagsimba diha kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Lord, naghangyo mi nga ikaw makapadayon o Dios sa pag-abli sa matag usa sa among hunahunag kasing-kasing. Himo o Dios ang imong pulong nga pagadad-on sa imong alagad na mahimong dakong panalangin sa matag usa sa mong kinabuhi. Lord, naghangyo mi o Dios bisan sa tithes and offering, ikaw makapadayon o Dios nga sa pagpanalangin sa kamot nga maging hatagon. Himoa o Dios nga magamit nimo sa dako nga paagi haron o Dios nga sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Amahan bisan sa mong pagpadayon karon do na mapmay mga katawhan nga gusto sila o Dios nga mosimba diha kanimo ug naa sila sa kadalanan ug ikaw magabantay kanila padayon ug ihatod sa maayong pag-abot nila dinhi sa tigumanan. Amahan sa among pagpadayon karon, ikaw among ulian sa tanang mga pasidungog pagpasalamat, pinaagi lamang sa gamahanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Is there something in your heart between you and the Lord? Are you drifting apart, not as close anymore? There is nothing you can do that He will not forgive. Bring it to the cross, let it die so you can live. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. Is there a burden you bear that's got you battered and bound? Are you struggling for strength? Do you long to lay down? Don't take another step, just kneel where you stand. Lay it at the cross and take the hammer in your hand. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. Kneel at the tree and walk away free.
to the cross, nail it to the cross. Amen. Salamat sa special number o karon na kamong gihangis pagbalik pagtindog. A shelter in the time of storm. All verse we now sing. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Palihog makalingkod.
Amen. Salamat sa choir, salamat Sir Jolly. O what a great blessing kini ato ang simbahan, Loves Missions. Amen. Okay, kaya ang atong pastor na higugma gayud sa mission, and what a great blessing this morning ang atay bisitang missionary. All right. So our speaker this morning is our supported missionary going to Colombia, South America. So his sending church is Talisay Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Rodini Felicilda. So let's prepare our heart and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Let's welcome on stage Missionary Rodsil Onay. Atong pagpakan. Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Soy misionero Rodsel Unay para Colombia, South America. Maayong buntag mga igsoon. Dagang salamat sa Ginoo nga iya kong gitugot na makaari before may manglarga sa Colombia karong July 15, kuyog ang akong pamilya. We already booked our tickets and salamat sa Ginoo sa iyang provision. Pasalamat pud ko kang Pastor Ray Subrabas sa kahigayunan na makawali behind this pulpit, and thank you for Pastor King for arranging the schedules. Salamat kaayo. Salamat po church sa inyong pagkatiman, sa inyong hospitality. Thank you so much. Murag nahurot na gyud nako hapit ang snack nga gibutang ngadto sa lamisa, mga SLB products. So salamat kaayo. Na ako'y short video presentation before the preaching of the Word of God. May this be a blessing. Thank you.
God be the glory. Great things He hath done. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong prayers and support. Thank you kaayo. This July 15, we are about to launch to our mission field. Sama sa akong giingon, nakapalit na may og ticket. O salamat sa provision sa Ginoo. Our ticket is 421,000, almost 500,000. Mao na nga, karon pagod may makaadto sa kaysa sa Ginoo. So as a family, and we are so excited of what God is in store for us this coming July, and padayon mig ampo mga igsoon. Ang lugar nga Colombia is puno og drugs. Ang lugar nga Colombia is kaning kuyaw nga lugar, but it is the safest place kay mauman ang kabubuton sa Ginoo sa among kinabuhi. So salamat sa Ginoo sa kahigayunan makawali karong kabuntagon. Let's all stand to give reverence to the Word of God. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. If you are there, say Amen. Atong basahon ug dungan. Ready? Read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. May God bless the reading of His holy word. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this blessed time that we can worship you in spirit and in truth. Thank you for the wonderful lesson that we had this Sunday school, and thank you, Lord, for reminding us that you are worthy to be worshipped. You are the omnipotent, omnipresent, and omniscient God. And Lord, this morning, we come to you and we humble ourselves before you. Speak to us, O God. Remind us once again on what His mission is all about. Bless your people now. Help your servant as I preach your word in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. On July 20, 1969, Neil Armstrong, together with his crew, landed on the moon. The mission that was thought to be impossible was made possible. The title of our message this morning is Mission Possible. Mission Possible. What is mission? Number one, mission is the heartbeat of Christ. Mission is the heartbeat of Christ. Mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios. Amen? Mga igsoon, ang gugma sa Dios way pili. Amen? Dato pobre gihigugma sa Ginoo. Amen? Itom, puti, pula, yellow, brown, tananta gihigugma sa Dios. Amen? Ug salamat nga ang gugma sa Dios, mga kaigsunan, dili sama sa gugma sa tao. Amen? I cannot fathom the love of God for my life. As the book of Psalm chapter number 8, verse number 3 and 4, the Bible says, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? Kinsa ta, mga igsoon, para hunahunaon sa Diyos. Kinsa ta para bisitahon sa Diyos. But from the authority of the Word of God, kita, mga kaigsunan, giari sa Ginoo. Amen? Gibisita ka sa Diyos. Amen? Mga igsoon, ang pagbisita sa Diyos sa atuang mga kinabuhi, timing jud kaayo. It was the time that we are in our dark times. It was the time that we are discouraged. It is the time that we are distressed. Ug salamat nga gibisita ta sa Ginoo. Ug naluwas kita. Amen? Dili kita ang nangita sa Dios, ang Dios ang nangita nato. Amen? Luke 19:10, He came to seek and to save that which was lost. Mga kaigsunan, kabalo ba mo nga ang misyon mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios. Ug tungod sa gugma sa Dios, mga kaigsunan, si Kristo giantos niya ang daghang butang para kanimo ug para kanako, para kita maluwas.
Jesus Christ endured the shaming. Giantos niya ang pagpakaulaw diha kaniya mga kaigsunan. Do you know that when a person was crucified during the time of Jesus Christ, during the Roman times, it was the most shameful kind of death. Mauto mga kaigsunan, ang pinakaulaw nga klase sa kamatayon, kumbaga karon mga kaigsunan, mauto'y gitawag nga silya elektrika. Mauto'y death penalty mga kaigsunan. Jesus Christ endured the shaming. Jesus Christ endured the smiting. Gidagmala ng Ginoo para maluwas ka. Jesus Christ endured the spitting. Giluwaan ang Ginoo para maluwas ka. Jesus Christ endured the spearing. Mga kaigsunan, gibangkaw ang kiliran sa Ginoo para ikaw ug ako maluwas. Ug ang dugo ug ang tubig ni agas, mga kaigsuonan. Can you see? Can't you see how Christ loved us so much? He took the extra mile para kita maluwas. It is the heartbeat of Christ. Ug kung mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios, dapat kita nga mga anak sa Dios naa gihapon tay gugma sa kalag sa tao. Amen? Naatay kahangawa sa kalag sa tao. Amen? When was the last time nga nagsulwining ka? When was the last time nga imong giwali ang maayong balita? Mga kaigsunan, kung ikaw na kay gugma sa kalag, imong i-share ang maayong balita. Mission is the heartbeat of Christ. Number 2, mission is the health of the church. Mission is the health of the church. Mao kini ang kapiskay sa simbahan. Amen? Kay ang simbahan, mga kaigsunan, na wala na nangabig og kalag kato nga simbahan, dili na healthy. Ug salamat ang pigkarangan, mga kaigsunan, ang pigkarangan nga simbahan nangabig og kalag. Amen? Dili lang sa local, pati sa foreign land. Amen? You have missionaries sent out from this church, local and foreign. Amen? It is the health of the church, because the church that is not rescuing souls, that church needs to be rescued. Ang simbahan nga wala na nag-rescue kalag, kana nga simbahan angay na i-rescue. Mga kaigsunan, mission is the health of the church. And since it is the health of the church, there needs to be involvement. Kailangan og kalambigitan, mga kaigsunan. In 1 Corinthians chapter 16, verse number 15, what does the Bible says? The Bible says in 1 Corinthians chapter 16, verse 15, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Paminaw mga igsoon, wala na tay laing kaadikan, mao kini ang pagpangalagad sa Dios. Amen? Dili ka adik sa bisag unsa, adik ka sa imong cellphone, adik ka sa kaning duwa og basket, adik ka sa bisag unsa, pero mga kaigsunan, ang dapat gyud natong kaadikan kining ministry. Amen? Pagpangalagad sa Ginoo, involvement, kailangan og involvement, mga kaigsunan, sa misyon. Sad to say, gamay lang gyud ang magpagamit sa Ginoo. Gamay lang gyud ang mga lagad sa Ginoo. Gamay lang gyud ang mag-Bible school. Oh, mga ginikanan mo ingon sila nga, anak, kanang bright man ka, magkuan ka, magdoktor ka. Kaw anak, kuan man ka, kanang arang-arang man imong pangutok, hala sige, magmaestro ka. Oh, pero ikaw anak, bugo man ka, mag-Bible school lang ka. Aluya po doy. Mga kaigsunan, atong ihatag ang pinaka-the best sa Ginoo. Amen? Involvement. Oh, involvement. Daghan ang Kristohanon pero dili tanan involved. As the song goes, my house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all wants to stay around my table. But no one wants to work on my field. No one wants to work on my field. Mga igsoon, daghan manuntata. Pero gamay lang ang nangalagad sa Ginoo.
gamay lang ang involved. You see, there are fields, mga kaigsuunan, that are gamay lang yun ang nagpangambudlay. In Colombia, 51 million people, only one Filipino missionary. Usara ka Filipino missionary. You see, wala lang ko dire para i-present sa inyo ang buluhaton sa Ginoo ngadto sa Colombia. I am here for recruitment. Basi na ay gitawag sa Ginoo diri ba nga mga isog nga taga-pigkarangan. Please consider the country of Colombia, South America. We need more laborers to the harvest. Amen? Involvement. Kailangan naatay involvement, mga kaigsunan, diri sa simbahan. Kailangan naatay involvement sa mga buluhaton sa Ginoo. So winning, Bible study, street preaching, visitation, follow-up. Amen? Tudlog bata, mga kaigsunan, involvement. Ayaw ta pariha kang Dimas, mga kaigsunan, in 2 Timothy chapter 4, verse 10. 2 Timothy chapter 4 and verse number 10, what does the Bible says in 2 Timothy chapter 4 and in verse number 10? The Bible says, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia." Mga kaigsunan, si Demas, gibiyaan niya si Paul, ug daghan sa mga churches, daghan sa mga members sa churches, mga Dimas. Dimas Simba, Dimas Soul Winning, Dimas Share, mga Dimas. Hello? Dimas Serve, Dimas. Mga kaigsunan, ayaw tagsundog kang Dimas, dapat kita involved sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Since mission is the health of the church, there needs to be involvement. Letter B, there needs to be investment. Investment. In 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, mga kaigsunan, 2 Corinthians chapter number 8, the Bible says, "Moreover," I like that word, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." Macedonia here is the modern day Greece. Kini din paghatag, mga kaigsunan, grasya ni sa Ginoo. Makahatag ganita sa atong offering, sa tithe, sa missions, grasya na sa Ginoo. Amen? How that in great trial of affliction, the abundance of their joy, kining mga mahinatagon, malipayon. Mga Kristohanon gani nga gamugot, dili na mahinatagon. Mauna magsigig bagulbol, basta hatag na gani ang wali, magsigig nagbagulbol. The abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mga kaigsunan, kining mga kaigsunan nato sa Macedonia, they are in deep poverty. Mayong kapastor, missionary, kami pobre man mi, nganong mutabang man mi nga pobre man mi, nganong muhatag man mi nga pobre man mi. Sultihan ka, masamot ka pobre kung di ka muhatag. Kay kaning ato mga igsuon, wala nila gihimong excuse ang ilang lalom nga kapobrehon tiaw mana. Kita inigana nato. Ingon pa sa mga taga Bohol, yamo. Dyan mo. Gyud. Pero sila inigana nila sa lambusa, lapos dire. Deep poverty. Lalom gyud na kapobrehon. Pero mga kaigsunan, wala na nahimong babag para dili sila muhatag sa misyon. Amen? Ingon siya, "For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints." Mga kaigsunan, investment. Unsa ang imong gi-invest para sa mission? Unsa ang imong gihalad para sa mission? There needs to be investment. And not only that, there needs to be intercession. Intercession. In 1 Thessalonians chapter 5, verse number 25, the Bible says, "Brethren, pray for us." 2 Thessalonians chapter 3, verse number 1. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. "Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you." So mga kaigsunan, kailangan og pag-ampo. Are you praying?
Are you praying for your pastor? Your pastor is the missionary here in Pigkarangan. You should pray for your pastor. Amen? Ago, yung ubang membro, di naman mag-ampo sa pastor. Oh, ang giampo na lang pirmi ang ilang pamilya. Lord, i-bless ang akong pamilya, i-provide among panginahanglan. Oy, pray for your pastor. Amen? Before mo mag-ampo na mo, i-ampo ninyo ang man of God. The pastor. Amen? So, i-pray ninyong pastor, i-pray ninyong missionaries. Amen? Kay kailangan yun og pag-ampo. Mga kaigsunan, sa Colombia, kailangan yun og pag-ampo. Nga naman, ang ilang ginaparid dito, dili mga ribulto. Ang ilang ginaparid dito is the devil himself. Naa sa Colombia ang First Church of Satan. No? So mga kaigsunan, pray. Pray mga kaigsunan. There are places nga bawal ang pagwali sa pulong sa Diyos. Oh, na ay mga lugar nga bawal ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili ta ka street preaching, dili ta ka hatag gospel tracts. Maunay ka matuuran mga kaigsunan. So, missionaries needs your prayer. Amen? Ampo, mga kaigsunan, ampo. No? Mission is the heartbeat of Christ, the health of the church. Number 3, mission is the hope of the condemned. Mission is the hope of the condemned. Mga kaigsunan, ang mga tao, dili sila maluwas kung dili sila makadungog sa maayong balita. Romans chapter 10, verse 14 and 15. What does the Bible says in Romans chapter 10, verse 14 and 15? The Bible says in Romans chapter 10, verse 14 and 15, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen? Mga kaigsunan, ang inyong silingan nga sige karaoke hangtod maalas 2 sa kadlawon, dili mausab ang ilang kinabuhi, hangtod nga dini mo sila siran sa pulong sa Ginoo. Ang inyong mga silingan na palahubog, dili sila mausab hangtod nga dili ninyo siran about kang Jesus Christ. Ang inyong mga silingan nga adik, dili sila mausab hangtod dili sila makadungog sa ebanghelyo sa Dios. Amen? So Jesus Christ is still the answer, mga kaigsunan. It is the hope of the condemned. Mga impyernuhunon na ni sila. Kabalubaya ta nga kung dili sila maluwas, impyerno mangyud sila. Wala manggoy purgatorio. Hello? Wala manggoy purgatorio sa Biblia, mga kaigsunan. Wala may purgatory. O kabaluta nga, kining ato mga relatives, kining ato mga silingan, nga wala pa nagdawat kang Kristo, padulong sila sa impyerno. Unyaon sa may atong gibuhat, pasagdan na lang ba nato sila? Magbaliwala na lang ba yata? Muyunta nga, sige lang, kanang luwas na bitaw ko, langit na bitaw ko, pasagdira ni sila. Mga kaigsunan, I hope, nga dili na mao ang nasa atong kasing-kasing ug unahuna. Amen? Mission is the hope of the condemned. Number 4, mission is the history of the church. Mission is the history of the church. If we look back on our history as Bible Baptists, it is marked with a trail of blood. Duguon ang history sa mga Baptist. Amen? Duguon, mga kaigsunan, nga naman, because our forefathers stood their ground, bisan pagpanitan silang buhi, bisan pag ipakaon sila sa leon, ipaguroy sila sa mga kabayo in 4 directions, mga kaigsunan, still they continue the mission. Amen? Maulaw punta, mga kaigsunan, kung karon maghunahuna tag backslide, oy. Oh? Nga ang mga nag-una nato, ang ilang meeting place, mga kaigsunan, catacombs. Oh, unsa ng catacombs? Minteryo. Nya tag alas 12 pag yun sa gabi. Ambot lang kung alas 12 sa gabi ang atong simba, pastor, kung naabay manunga. Busy ko, pastor, na naman, natulog na ko hana. Mga kaigsunan, nya magdala pagod sila og pages sa Bible. Pages lang, kay bawal sila magdala og kaning tibok gyud Bible, kay akusaran man sila nga mga witches. Oh?
So mga kaigsunan, pages lang, ikay magdala sa Genesis chapter 1, usa ka page. Ikay magdala sa Genesis chapter 2, usa ka page. Ingana lang. Pero mga kaigsunan karon, grabe ka blessing. Amen? Nag-ani na ta mga kaigsunan sa gibuhat sa ato mga forefathers. Tanawa, panalangin. Panalangin ngayong ani ang meeting place. Amen? Na magunahuna pa kag backslide. Magunahuna pa ka mga kaigsunan og undang sa pagsimba sa Ginoo. Mga kaigsunan, our forefathers, they stood their ground. They didn't renounce their faith. Naaman tatoy paagi para dili sila patyon. Ingnon sila sa Roman soldier, renounce your faith. Isulti nga wala ka nakaila kang Kristo. Ug dili ka na mo ilawog sa leyon. Moingon ang ubang Kristohanon, sige. Kanang ako lang ilimod si Kristo. Wala ko nakaila kang Kristo. Sige, you are free. Pero naagoy uban mga kaigsunan, moingon sila, I will not renounce my faith. Feed me to the lions. God has been so good to me. I will never deny Him. Lahog sa leyon. Pero mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga naay mga Kristohanon ngayong anak nga ni Barog. Amen? It is the history of the church. Mga kaigsunan, mission is the history of the church. Hinaot unta nga ipadayon nato ang goodly heritage nga atong nadawat sa ato mga forefathers. Amen? Because mission is the heartbeat of Christ, the health of the church, the hope of the condemned, the history of the church. Number 5, it is the hallelujah of the angels. It is the hallelujah of the celestials. For the sake of alliteration, celestials that includes angels, mga kaigsunan. Kabalo ba mo nga kung naay kalag na maluwas, ang tibuok langit naghugyaw sa kalipay? Amen? Ganiha pag-announce, naay 500 kapin kakalag nga nidawat kang Kristo. Amen? Pagkaninduta, malipayon ta mga kaigsunan nga naapay mga mudawat kang Kristo. Amen? Usahay inig-announce ang ubang Kristohanon, wamilabot, ana. Ngano di ay kung naay 500 kabuk nga naluwas. Nganong ingana man ka? Tungod kay wala kay involvement. Tungod kay wala kay investment. Tungod kay wala kay intercession. Amen. Pero kung apil ka sa na-slide, apil ka sa nauwanan, apil ka sa gigukod sa ero, pag sulwining, ma-appreciate ni mo nga na mo dawat sa Ginoo. Amen. Ma-appreciate ni mo, apil ka sa nihatag og snack, di man kaka-apil mo yung kapastor, na ay pang snack, or para sa mga Bible student, para sa mga church staff, at least na kay investment. Amen? O, kung wala man gani, at least nag-pray ka nga, Lord, protection nitong mga muadto sa outreaches, sa mga area, na kay intercession. Amen? Pero usahay, wala man ka ng tulo. Mauna nga inig-announce dire, nga naay naluwas, wala kay labot. No? Wakoy labot, ana. Ngano di ay kung naay naluwas. Pero mga kaigsunan, ang mga anghel manggani, nga wala nakaangkon og kaluwasan, lipay manggani. Ingon siya, Luke 15:10, tanawa. Luke chapter 15, verse number 10. What does the Bible says? Ingon siya, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen? Usa lang kakalag, ang tibuok langit naghugyaw. Amen? Ay, samot na kung 500. Awan kapakapa na gusto mga angel nga to. Lipay na kay sila. Lipay kay sila. 500 yun. 500 yun kakalag. Tiyaw man na. So mga kaigsunan, it is the hallelujah of the celestials. And number 6 and last. Last na, amen? Ato ning tiwason kay mga pastor. Hilig ra ba kayo mga pastor og kanang alliteration, kanang mga acronym? Hilig kay mga pastor ana? Nay usa ka pastor, nagwali siya, tagalala siya, lala. Ang iyang gigamit, acronym. So giwali niya, lala. Letter L, 2 ka oras. Ang letter A, usag tunga ka oras. Pag abot sa L, 2 na pud ka oras. Pag abot sa A, usag tunga ka oras, lala. Kahuman sa iyang wali, giduol siya tigulang nga member. Ingon ang tigulang nga member, Pastor, salamat nga dili ka taga Kulambugan.
Karon ang magwali taga Cebu, upat kang kalitra. Amen? Human na ta. Amen? Number 6, mission hastens Christ's coming. Amen? Mission hastens Christ's coming. Mga kaigsunan, ganahan na ta nga mubalik ang Ginoo. Amen? Amen. Murag kusog-kusog ang amen sa katong mga dagkog utang na ba? Amen! Even so, come, Lord Jesus. Pero katong mga young people, amen. Ayaw sa Lord. Kaya pa ko kita sa akong liwat. Di ba? Mga young people, yun sa gamay kang amen ba? Labi na kaning mga ulitao, sa ayaw sa Lord, kaya para ba ko naminyo? Mga kaigsunan, pero mission hastens Christ coming. Ganahan na ta nga mubalik ang Ginoo. Amen? Ganahan ta mubalik ang Ginoo, kay nigbalik sa Ginoo mga kaigsunan, impas ning tanan, oy. Mga problema, mga kasakit, mga kaguol, impas ning tanan. Wag tang ning tanan, kasalanan, wa na. Amen? Dili na ka mag-struggle, kay wala na. Langit na. Amen? Pagkaninduta, nga langit ang mga nidawat kang Kristo. Amen? Hala, kaninduta. Kaninindot naman ni Dere. Mas nindot pagid sa langit. Amen? Nindot pagid sa langit. Mga kaigsunan, mas nindot pagid sa langit. So, Matthew 24:14. Matthew 24:14, and we're almost done. Matthew 24:14, the Bible says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, to be a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen? Klaro kayo sa Biblia, mga kaigsunan, nga dili pa mo balik ang Ginoo, hangtod nga kining gospel shall be preached in all the world, to be a witness unto all nations, and then shall the end come. Nganong ing anak man, missionary? Because God is a just God. Ang Ginoo nato, He is a just God. Dili siya musugot nga ang mga taga-bukid dili kadungog. Di siya musugot na ang mga taga-dagat, dool sa dagat, dili kadungog. Dili siya musugot na katong mga daplin sa sapa, dili kadungog. Tanan makadungog. Amen? Tanan masultihan bahin sa maayong balita, aron inig-abot sa panahon, walay makapangulipas sa Ginoo nga moingon, Lord, wala man lagi mi nakadungog diri. Lord, wala man lagi mi nakadungog diri sa merkado, sa pigkarangan. Moingon ang Ginoo, dili oy, nagpadala ko dihag mga magwawali. Lord, wala lagi mi nakadungog diri sa dapit sa mga eskwelahan. Moingon ang Ginoo, dili oy, nagpadala ko dihag mga alagad nako. Nagwali sa maayong balita. Amen? So mga kaigsunan, wala go'y excuse. Wala go'y excuse. Kamu nga mga bisita nga nadiri karon, wala na mo'y excuse. Nga moingon mo Ginoo, wala may nakabalo bahin sa kaluwasan, wala may nisulti namo nga si Kristo ra ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala may nisulti namo. Dili na mo ka excuse. Kay diri nga simbahan giwalihan mo sa sakto ug sa kamatuoran, mga kaigsunan. Sakit? Yes, pero mao ang kamatuoran. Dili namo ni usbon kay kita dapat ang mag-usab para makonform ani nga Bible. Amen. Salamat nga naa gihapon nagtudlo, nagwali sa maayong balita. Amen. Mission is the heartbeat of Christ, the health of the church, the hope of the condemned, the history of the church, the hallelujah of the celestials, and lastly, mission hastens Christ's coming. Every head bow and every eye close. Every head bowed and every eye closed. As the piano is playing softly, the message is speaking to you this morning. Why don't you come to this old-fashioned altar and pray before the Lord? Our invitation sa among mga bisita, kung ikaw na adiri karon unya wala pa ka nasayod bahin sa imong kaluwasan, pwede ba nimo ipataas ang imong kamot, musulti ka, Pastor, please pray for me. I want to be sure
Gusto ko makasiguro sa akong kaluwasan. Gusto na ako dawaton si Kristo, isip Diyos ug manluluwas. Naaba. Naabay mo dawat kang Jesus Christ sa atong congregation karon, ayaw kaulaw. Naabay mo dawat kang Jesus. So I assume makita tanan luwas na. Kung ang Ginoo nakigstorya kanimo ato nga mensahe, would you come to the altar and pray before the Lord? Come. Yes. Napabay kahangawa sa imong kasing-kasing. Sa diyang ikaw makakita sa mga tao sa imong palibot. Napabay gugma sa kalag. Kung nakay gugma sa kalag, nganong di man ka mag-soul winning, nganong di man ka mukuyog sa mga church staff, sa mga Bible student nga mag-soul winning. If mission is the health of the church, nganong dili man ka mag-invest para sa baluhaton sa Ginoo? Nganong dili man ka mag-pray? May I call one of the pastors, please come and please pray for our altar call. Thank you. Okay, daghang salamat, missionary. Kristohano, the altar is open. When was the last time nga naakay kalag nga dala diha sa tiilan si Ginoo? Maybe mayong kapastor, maulaw man ko. Kung kana may rason nimo duol sa altar, hangyo ang Ginoo. Lord, tagaay ko kaisog sama sa kaisog ni Paul. Sama sa kaisog nimo Ginoo. And Lord, I want to be a part of mission. When was the last time nga mihulog ka sa imong mission offering? Asabta na to nga ang simbahan nga nagsuporta sa misyon, nangabi ko kalag isa healthy church. Pagkanindot sa mensahe. Let's pray. Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo paggamit nimo missionary Rodsal. Salamat Ginoo sa imong pulong nagpahinumdum ka namo mahitungod sa mission. Lord, salamat Jesus Christ sa imong sacrifice for us in order for us nga kami makabato ng kuluwasan. Giantos nimo tanan o God. Usa Ginoo dili namo ihikaw, dili namo Ginoo idalo kining kaluwasan ugad nga among nabatunan o gusto namo ni Ginoo imantala, gusto namo ni Aman isulti. Lord, nakakita ka, nakadungog ka Ginoo sa mga paghangyo Ginoo sa imong mga kanakan nga naa diri karon sa tubangan. Lord, please Ginoo, ikaw magatabang kanila. Ikaw Ginoo magahatag nila kaisog ilabi na Ginoo sa pagsulti ugad sa kamatuoran. Unsa may mga babag Lord kwa tagay sila kaisog nga masulti nila ugad ang kaluwasan kinasayod mi nga ang kalag mo ay pinaka-importante o God. Mao ni imong kalipay Ginoo, mao ni ang investment namo Ginoo, intras naa pamidiri sa kalibutan Lord. O gusto nimo God nga mahimo part sa mission, kun dili manggali makaadto sa lagyong dapit, pinaagi o God sa among pag-ampo, pinaagi o God sa among paghatag. Ikaw Ginoo magabless imong makanakan, ikaw Ginoo magapanalangin, ikaw Ginoo magatabang kanila. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Once again, may butag. And the people say, Amen. Okay, so daghang salamat. O karon dili ta magdugay, gyang ko ang tanan sa pagbalik pagpanindog atong kwaon ang atong faith promise offering. Gyang ko mga ushers sa pag-ari sa tubangan o kini atong faith promise offering dili kini gastoon sa local church. Kining tanan ipadala nato ni sa ato ang gisuportaan nga mga missionary. Okay, and to praise to ang faith promise offering akong gyang Sir Isidro Cuartiron. Magampo ta, amahan namong langit nun, Diyos nga labing balaan, giday kanamo gipasalamatan ning takna. Sa kabuntagon, salamat Lord sa imong mga balaang pulong, salamat Lord sa imong alagad, itugot amahan na magpabilin to sa among hunahunag kasing-kasing ug among magamit, ma-apply sa among pagkinabuhing Kristohanon.
Bisan pa man, Lord, sa faith promise offering karon among pagakuhaon, we pray, Lord, sa mga kamot nga padayon o adunay dakong gugma sa paghatag para sa pagpakaylap, pagpalambo sa imong buluhaton sa tibuok kalibutan. Bless all of their sources of income, dalaygon ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Daghang salamat sa inyong offering o once again, daghang salamat kayo sa inyong pagsimba. So ayaw magkalimot human sa atong closing prayer atong dolan atong bisita nga missionary atong pasalamatan siyang pagwali sa pulong sa Ginoo. Brother James, pwede nimo ma-assistan si missionary Rodsel dito sa likod para makumusta, maduol ginato. Okay? Paliw ko Brother James Smith. Okay, dito sa likod. Okay, so gihangin ako tanan sa pagpanindog atong tapuson kini pinaagi sa pagampo. Gihangin ako Brother Dante Rivera to close us in a word of prayer. Magamputa, among Diyos nga labing balaan, salamat kay Lord sa imong faithfulness. Thank you Lord sa mensahe nga among nadungog o Diyos. Lord, dalaygon ka sa way katapusan. Naga-pray o Diyos bisan sa among pagpamauli karon. Naalang nimo ang safety mahan among gitugyan yan kanimo. Ug wa may mahimo Lord kung wala ka busa king tanan Lord among gi-pray in Jesus name. Amen.